What's up guys? It's Yomden here. For today's video nga guys, hindi ko akalain na after 15 years ay muli ko palang mapupuntahan ito Barangay Payata sa Fairview, Quezon City. Mga 19 years old ako nung huli kong punta dito kasi nga may friend ako guys na dito nakatira, dancer sa isa sa mga shows ng ABS-CBN. So dinala niya kami dito. Birthday yata ng pamangkin niya at that time. Tapos dahil medyo malayo ako guys, Malabon pa kasi ako nakatira sa bahay ng tita ko. Ending guys, dahil malayo ako, tapos yung isa ko ring friend, isa rin naming friend na kasama ko rin at that time. An ending, parang siguro 2 linggo yata kami nagstay sa bahay na at that time. Pero alam mo guys, nung pagdating ko ng Letix, sumakay ako ng motor, parang tuk-tuk siya guys, na tricycle, papunta dito. Grabe, manghang-mangha ako dahil sobrang ibang-iba na talaga ang Payatas na to guys. Nung huli akong pumunta, dahil yan parang bundok na yan guys, yung naging park na siya ngayon. Pero yan dati, grabe, tambak ng basura yan na umuusok-usok. May mga usok-usok guys. Smoky Mountain nga, di ba ang tawag dyan dati? Pero ngayon, grabe, sobrang ang laki ng pagbabago guys. Dahil hindi talaga ganyan ang itsura niyan dati. Yun nga lang guys, para naging private property na siya guys. So, tinry ko magpaalam nga sa guard na nakabantay dyan. Bawal pumasok pa kung walang appointment from the government or from mayor's office. So, ayun, unfortunately, hindi ako nakapasok. Then, gustong-gusto ko nga mag-vlog dyan mismo sa tuk-tuk. Kasi nga, ibang-iba, hindi talaga ganyan ang itsura, pati yung mga bahay dito sa gilid-gilid niyan, hindi, ibang-iba talaga. Ayan, kitang-kita nyo naman guys, di ba, na nakabakod na siya, may bakod na siya dyan, pero dati nga guys, hindi ganyan yung itsura niya. So ayan guys, sa gilid nga ng dating Payatas, Smoky Mountain, ayan, may mga bahay-bahay pa rin talaga siya na yun, tagpi-tagpi. Ayan. Hindi ko alam kung sarili na talaga nila yan or nang squat pa rin sila. Parang dyan. Year 2000 yata yun guys, yung nangyari yung Payatas landslide na kumitil din na maraming buhay at that time. Correct me if I'm wrong guys ha. Kung natatandaan nyo pa, pwede nyo rin pong i-comment sa baba. So yun na nga guys, dahil hindi tayo makapasok, pwedeng pumasok dyan sa Smoky Mountain dati. Tinry ko na lang ikutin itong kanilang barangay. Yung buong barangay guys ng Payatas. At nagtanong-tanong na rin nga ako guys sa mga ilang mga nakatira dito guys kung saan banda yung natabunan mismo. So ito yung pababa na yan guys. Yan yung natabunan mismo kasi nga itong part na to guys, ayan kung saan nakaharap yung camera ng phone ko is bundok talaga ng basura yan. Tapos yan yung part na yan guys. Ang part na yan na gumuho papunta dun sa kabahayan na kung saan maraming nailibing, buhay na nailibing guys. Hindi ko alam kung na-retrieve lahat yung mga namatay nung time na yun. So ito na yung pinakababa niya guys. Ayan, yung part na yan guys, yan yung natakpan mismo ng Smoky Mountain. Try ko nga pumasok dito guys kasi sabi nung napagtanungan ko may mga bahay daw dyan. Kaso parang nakaharang naman siya sa daan. Ayaw ko namang pumasok din sa pinakalooban pa. Pagkamalan pa ako magnanakaw. Kaya lumabas na lang ako guys. So ito nga yun guys, yung pinakababa niya. Pero in fairness guys dito sa banda na to ng Payatas, Barangay Payatas guys, okay na okay siya. Alam mo yung nagbago na talaga yung mga bahay dito. Dati hindi nga talaga ganyan yan. Yung tagpi pen dati, yung talaga. Yung sobrang yung sira-sirang bahay, tapos yung mga bubong nila, mga kahoy, tapos mga sako. Mga ganun, yung nila, mga trapal, ganun yung ng bubong nila. Pero ngayon guys, ibang-iba na, may mga establishment. Ang ganda na ng lugar. As in, ibang-iba na kasi talaga siya. Ayan, ito guys. So, parte din ito ng mga natabunan dati na gumuhong bundok ng basura guys. Pero kasi nga tinan mo yan ayan pababa siya. So, mismo gumuho yan yung part na yan dyan. Itong part na to guys, ito yan yung tinuturo ko. Ayun yung part mismo na natabunan ng basura yan. So again yung basura guys is galing dito. Ayun taas. Doon. So at that time guys na yung nag-uulan, masama ang panahon, as in bundok pa talaga yung basura dyan at that time. Mga 1990s yun na nangyari. So yung basura guys na from doon dito daw rumagasa. Ayan. So itong part na to dito, ito yung natabunan nung gabundok ng basura. So ayan, so maraming patay nung time na yun Ayan. So yun yung bundok na yun. Dating basura, mga basura yan dyan dati guys. So medyo patag na nga siya patag na siya, pero dati mas mataas pa diyan. Tapos yun nga yung nag-uulan nung time na yun, lumagasa yung mga basura tapos napunta dito. So natakpan to.
Itong part na to guys ng payatas, pansin ko lang tinan mo naman kasi yung gilid ng ano niya. Napakaraming basura guys. Parang alam mo yung truck talaga mga basura. Yun ang mga kasako-sako na yan. Mga basura laman yan guys. Yun pala, mga kalakal pala yan. So itong gilid na to guys, ayan yung sako na yan. Buong sako na puro kalakal yan. So siguro guys, yung mga basura na galing siguro sa Manila or sa kung saan saang parte ng Manila guys. Yung iba dito dinideliver. Pero tinanong ko yung isa sa mga residente dito, yung mga basura daw na dating tinatambak dyan sa Smoky Mountain, sa Montalban na raw dinadala. Ikot ka ng bahay na to guys. Tapos yung tapat niyan guys, meron pa silang effect na parang pa Valentine's effect nila guys. Ayan, nakakatuwa. So yan yung gilid ng Smoky Mountain dati. So shout out nga pala sa may-ari ng bahay na to. No? So siya lang yung naiiba dahil kaunahan yan ng bahay na yan, tsaka before ng bahay na yan ay mga truck ng basura guys na kinukuhanan ng mga kalakal ng mga taong parang hanap buhay ng mga tao nakatira dyan. Tapos ito guys medyo nababahala lang sa bandang ito ng Barangay Payatas guys kasi parang ang lambot ng ano kasi yung parang ano lang siya yung tambak ng basura lang siya tapos tinayuan ng bahay. Yan yung dating dyan guys. Kaya parang nakakatakot lalo na yung time na nag-uulan kasi yan. Parang nakakatakot baka parang anytime pwede siyang gumuho. Ayan basura yan mga basura yan yun guys. May yung bahay na nakapatong lang sa basura parang ganun ang dating dyan. At saka syempre guys nag-uulan tsaka tas mga basura yan expect mo na yung amoy diba? Pero syempre hindi ko naman sinasabi na hanap buhay kasi ng mga taong nakatira dyan yan. So I have nothing against that. Ito yung part na to guys yung mga basura yun nagkalat. Siguro pilian pa nila yan tapos ayan na ano lang hindi lang nila na ligpit pa. So yan guys yung nakatakip na trapal dyan mga basura din yan guys yung laman niya. Ang dami. Ayan yung mga sasakyan dyan sa gilid mga basura din yung laman ng ano niya na yun. Ito parang abandonadong sasakyan na yata kasi nung sinilip ko yung driver's seat niyan puro basura na yung laman. So siguro hindi na siya ginagamit. Sira na siguro. Okay, so tinan nyo yun di ba? May bahay tapos yung baba niya puro basura mga nakatambak. Pero again nga guys yung mga basura na yan is mga kalakal yung parang pinagpilian na yan. So anytime pwede na lang ibenta yan. Tapos ito pa guys, sinay kong masukin ito. Alam mo kung hindi ka sanay sa amoy ng basura guys. Kaya ako maduduwal ka kasi gabi hindi kaya yung amoy dito guys. Pinapasukan kong. Pero yun nga dahil sila sanay na sila, wala na silang problema. Ayun, nakapink pen si Nanay Nancy yan. Tinanong ko yung pangalan niya. Ayan guys, pinagpilian nga nila yung mga basura na. Alam mo yung pinaghalong alam mo yung parang amoy suka. Ganun yung amoy niyan guys, amoy suka tapos parang may amoy dumi ng mga hayop, ganun siya yung amoy niya. Pero pag sanay ka na kagaya nila Nanay Nancy, ayan, wala nang problema yan guys. Tsaka pera yan hanap buhay yan. Grabe taas ang respeto ko sa kanila. Alam mo dito kami nabubuhay so bakit diba? Bakit naman hindi? Mahalaga hindi nagnanakaw, kumbaga hanap buhay ng pata, hindi nagnanakaw ng kaban ng bayan, diba? Ang galing. So yun na guys, that's all for today's video. Maraming salamat ulit guys sa pag-antabay at panonood sa mga videos ko na ina-upload ko dito. Thank you, hanggang dito na lang po.